Magandang lalaki ho ako. Sana all. Walang masaganang trip. Whether you like it or don't. Ngayon po ay Lunes, 29 ng buwan ng Hulyo. Araw ng Lunes, ilang araw na lamang po matatapos na ang buwan ng Hulyo. Papasok na ang buwan ng Agosto. At pagkatapos ng Agosto, September, October, November, and December. Nako, makikita na natin ang mga Christmas trees sa mga malls. Kumusta po ang weekend nyo, kapatid? Pamasyal ba kayo? Ay, sarap mag-long drive pag weekend. Nakakasabik magmaneho ng malayo sa traffic. So we went to Pila, Laguna para dalawin natin yung mga puno na itinanim natin nung araw doon. Ayun. Anong panahon siya? Kakatuwa lang sa Laguna, ha? National Highway. Makita mo nasa gitna ng highway, mga poste ng Meralco. Paano kasi, mga pinalaki nila yung karsada, hindi matanggal yung poste ng Meralco. Ayun. At dyan, alam mo dyan sa Pila, Laguna, hanggang dyan sa Santa Cruz, hanggang dyan sa Pagsanghan, Jake, ang gaganda ng mga lumang bahay talaga noong mga panahon pa ng Kastila, mga panahon ng Amerikano. Yan. Nakakatuwa. At dahil po, napakagaganda ng mga makikita natin dyan, gusto lang ho namin paalaala sa inyo na tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. Ibig sabihin, sakop po natin ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at iba't ibang himpilan po. Iba't ibang frequency sa buong Pilipinas. Tayo po ay kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare na lamang po ang live stream ng ating episode tonight. At syempre mga kapatid, i-follow, like, share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radyo 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at TikTok. At huwag po ninyong kakalimutan to subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel. Makipress na rin po ang yellow basket. Ano ba yung yellow basket na yan? Hindi ko alam yung yellow basket na yan. Nadidinig ko lang sa mga bata. Para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi po sa programang ito, magbahagi ng inyong kwento, sa inyong mga kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, liham kasaysayan, suliranin ng buhay po ninyo na gusto nyong idulog sa programa natin para mapag-usapan natin sa ating counseling portion. Maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Samantala kapatid, hoy, kapatid, ikaw nga. Ikaw, ano ka? Ikaw nga. Oo, bukas pa rin po ang ating Alagang Kapatid Foundation sa inyong tulong. Huwag po ninyong huwag ninyong bulukin yung pera niyo dyan sa bulsa. Oo, itulong niyo sa mga nangangailangan. Para po sa mga naapektuhan lalo na ng habagat at saka bagyong Karina. Para po sa mga donasyon, maaari kayo magpadala ng donasyon sa ating mga bank accounts sa BDO, Metrobank at sa BPI, Alagang Kapatid Foundation. Yan. Ayan po, ayan. Po pwede rin yung scan yung ating tawag dyan. Yan, basta yan. Kung whatever tawag dyan. Yun. Paki-scan na ho ninyo para mapadali ang inyong pagpapadala ng inyong QR code tawag dyan. Pagpapadala ng inyong tulong sa mga nasalanta. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. 9:45 ang tumpak na oras sa pagbabalik po natin ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Lunes. Narito ang ating mabuting balita sa araw na ito ng Lunes, 29 ng buwan ng Hulyo.
Ang araw na ito ay kafiestahan ni na Santa Maria, Santa Marta, at Lazarus. Ito yung magkakapatid na pinuntahan ng Panginoon. Si Lazarus, ang kanyang kaibigan, pumanaw at muli niyang binuhay. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 10 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 38 hanggang 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siyang tulungan ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, oras na natin 10 minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Batiin ko lang unang-una nating babatiin ang ating isa sa mga dating pilgrim natin, si Rebecca Reyes, na matagal nang napatigil ng pag-text sa atin at naging busy sa kanyang negosyo. Last Friday, nagsabi sa akin na siya raw ay patuloy na nakikinig sa programa natin. Maraming salamat kay Rebecca Reyes. Thank you, Rebecca. Sana makasama ka sa ating sa ating Marian Pilgrimage sa October 5 to 21. Bueno, ito pong ating bahaging ito ng ating programa ay tinawag pong Pest to Pest here at the Dr. Love. Ito po ay bahagi ng itinampok kaninang umaga sa programang Face to Face sa TV5 na mapapanood po Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At mayroon po itong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At kung nais po ninyong magbigay ng komento, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment sa ating live stream. O dili kaya maaari po kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ang title po, Pinto Ko, Pakimo. Pinto Ko, Pakimo. Panoorin ho natin. Lola Nelfa, sino ho ang inirereklamo ninyo? Si Milagros po. Anong problema nyo kay Milagros? Dahil sa bahay nga, ayaw pumayag nga magawa ng pinto ang apo ko sa likod. Bakit ayaw niyang pumayag na magawan ng pintuan yung apo mo? Parang extension ba ito? Parang gagawa ka dapat ng extension. Opo. Bakit ayaw pumayag ni Aling Milagros? Siya ba may-ari ng inyong tinitiran? Hindi po. Kasi nakikitira lang kami dyan eh. Dapat di siya mangialam sa amin eh. So hindi siya ang may-ari. Bakit siya umaayaw? Ayaw ko sa kanya. Kasi may kasi laitan pa na mo dati yun. Kaya nga mas mainit ang ulo niya sa akin. Bakit kaya? Nagsisilo siya sa akin eh. Ano? Oo. Oo. Teka lang ha, Aling Nelfa, bakit? Anong pinagsiselos? Yung asawa niya, nakabit ko raw.
Okay, kung ito'y walang katotohanan, saan siya nanggagaling yung galit niya sa'yo? Totoo ba na ikaw ay kabit ng kanyang asawa? Hindi nga kami nagkausap ng asawa niya eh. Never? Oo. O so saan nanggagaling yun? Ewan ko, siguro, ang asawa niyo, ang anong kilo siguro, hindi, ako ang pinag-anuhan niya. Ah, Oo. kanang ikaw ang gidudahan. Oo, ako ang gidudahan. Walang katotohanan. Pero wala mo'y kuan, ana-ana sa iyang asawa, iyang Wala. bana. Wala. Di nga kami magkausap eh. Totoo bang nilagyan din niya ng basurahan yung pintuan para hindi mo talaga malagyan ng pinto? Hindi yan totoo, ma'am. Gawa-gawa lang niya yan. Pagsira lang sa amin. Okay. Kasi ang sinasabi, ayaw daw niya na meron pang extension doon dahil iingay. Sino ho ba ang maingay? Wala man ho. Walang maingay daw, ma'am. Ba't hindi na lang natin tawagin, 'di ba? Ang pinag-uusapan natin nang magkaintindihan tayo. Kung paano ba niya sasagutin ang mga sinasabi ni Aling Nelfa. Lola Mila, pasok! Lola Mila, bakit daw ba ayaw niyo maglagay ng pintuan sa gilid ng bahay ni Lola Nelfa? Tunay na dahilan kung bakit ayaw niyong maglagay ng extension o isang pintuan pa doon sa bahay ni Nelfa. Kay masikip na sa aming pagdandaan. Mahaharangan ang daanan Opo, ninyo. opo. Which is delikado po yun dahil sa sunog. Oo. 'Di ba? Isa yan ang dahilan, ano? At kung may emergency, may hirapan lumabas. Okay, pero kayo po ay nakatira lang doon sa lugar na yon. Nakikitira daw ho kayo sa lugar na yon. Pati siya. Pareho eh. Okay, sa tingin nyo may karapatan kayong hindian o desisyonan kung ano yung gusto nyong gawin ni Aling Nelfa? Pwede kay harapan ko man yun. Ang gawaan niya. So harapan mo yung gagawaan niya. Nanay Nelfa, pag sinarado mo yung pintuan at pag nilagyan mo ng pintuan doon, wala na bang dadaanan? Mayroon. Malawak yun eh. Kaya lang ito, sobra tong mainit talaga sa akin yun. Dahil sa asawa niya nga, nagsisilos yan sa akin. Oh. Nagsisilos ka. Naglalandi lang silang dalawa. Okay, natawa si Aling Mila. Ano ho yung nakakatawa, Aling Mila? May gusto kayong sabihin? Kay, Ba't kayo natawa? Totoo bang nagsiselos kayo kay Aling Nelfa dahil may gusto sa kanya yung asawa oo, niyo? may gusto yun. Dahil babae. Wow, ganda. Ang sabi ni Nanay Mila ay talagang may gusto sa kanya yon dahil ang kanyang asawa daw ay babaero. Baka naman ho, nagagandahan na lang dahil I don't think na kaya pa niya, no? Ma'am babae. Ilan taon na ba? Ilan taon na rin ba ang asawa ninyo? Ah, Ilan taon po? pareho kaming edad. 79. Oo. Ay, kasi maganda naman si Aling Nelfa. Pero, Patay na. Patay na raw. Ngayon, bago lang namatay. bagong namatay lang. So, Nangyari kailan nyo kasi nalaman na may buhay gusto pa sa yun. inyo? Nung buhay o nung patay na? Buhay pa. Okay. So, buhat nung buhay po ang inyong asawa, ay napansin nyo na parang may pagtingin kay ni Nelfa. May gusto siya. May gusto talaga siya. So, sa tingin mo ba sila ba ay nag-usap? Pero may lang mag-usap dahil lapit lang nga kami. O pero naman kayo pala mag-usap? Hindi yan totoo? Sinungaling ka lang eh. Oh, relax lang. Wala Nag-usap kang lang pag-alit. naman. Dahil blood mo talaga ako ngayon. Hindi totoo yan. High blood ka, narasin mo. Narasin mo kung high blood ka. Magbibintang ka sa akin ang kinabit ko ang asawa mo. Palagi ako nasa dagat. Hindi Kaya nga ako pa. sabing Para sabi. ko makakain. Ang sabi ko, Kaya wala na akong baka asawa? may gusto sa iyo. Yun lang. Baka Okay. pa. Hindi pa yun. daw kabit. Mali kay. Baka lang may Galit gusto. ka ng galit. Okay. Ngayon pa, teka lang ha, ayusin natin itong problema ninyo kasi kayo ho ay sobra pa sa senior. Okay? Kailangan maging mahinahon na tayo, maging maayos na ang buhay natin. Aling Nelfa ha, ang sabi ni nanay ay hindi naman daw niya sinabing kabit kayo. Ang sabi lang niya, Ako sinabi may kabit gusto eh. sa'yo noon. May gusto siya.
Oh, may gusto siya. May gusto lang siya, Taga ano po, alam ko. pareho po tayong mga Bisaya Oo. po. Bisaya ako, Cebuana. Cebuana. Ma'am Carla, hindi yan totoo. Okay, kung Oo. hindi totoo, hindi Kung ang mahirap wala lang man kasi totoo patunayan, dyan. wala Ang totoo, tumanaw na nakagusto kasi yung lang sa kanya. imo. Sa buhay pa, Yun ma'am. lang. Palagi talaga ako pinagsismis yan. Sabi niya, ang-asawa daw nila, magbigay daw ng kanin doon palusot sa butas. Tapos kami daw kuno magagamit sa likod kuno ng bahay, magamitay daw kuno kami. Tapos yung mga panty daw nila, ibigay daw sa akin. Oh, matuwa ka daw ikaw pinagsismisan? Teka lang ha, sabi daw ni Nanay Mila, ang mga panty ni Oh, Nanay mga panty, Mila, ninakaw doon sa asawa niya, binigay sa'yo. sa akin. Ay, Oh, Diyos ko. tama ba yun? Oh, hindi ka kakahiya? Oh, isyo nga hindi maganda? Natanggap ni mo yun? Oh, tsaka dami. Ang mga barkada niya at saka kakilala, tawagin ko niya. Halika nga, Inko, bakit? Totoo ba yung ikabit mo ang asawa ni Milagros? Inko, ha? Nagulat ako. Inko, alam, kailan ba ako ano yan? Nga, palagi ako nasa dagat. Ngayon lang nakakita Hindi na talaga magandang isyo yung nga sa akin. inirereklamo tawang-tawa sa lahat ng nangyayari. Pero syempre, at habang ang nagrereklamo, best in high blood. Okay, may isang issue pa raw kayo kay Lola Nelfa. Ang sinasabi, Aling Nelfa, ang inyong apo raw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya, opo, eto ba yung titira dyan sa katabi mo, nanay? Nelfa. Opo, Kaya nandoon sa parang tabi. ayaw nila na tumira daw doon yung apo ninyo at baka daw magdelikado yung lugar. Totoo ba yan? Hindi totoo yan, ma'am. O kahit pati padragtis pa ninyo yan. Hindi totoo. Gawa-gawa lang yan. Para may dahilan. O, gawa-gawa lang yan. Dahil nagsisilos talaga yan. Hindi na kamubon yan. Habang namatay pang itasawa, hindi na kamubon para sa akin. O, totoo lang. Hindi ko lang kailangan ng selos hanggang ngayon. Alam niyo po bang, kayo po ba isa sa mga nagbibintang na gumagamit yung apo niya ng pinagbabawal na gamot? Hindi ko man alam, hindi ko nakita yung nagamit. Pero baka nga dahil maraming barkada. Ganun lang. Yun. Okay, natatakot lang sila sa edad nila, no? Pero syempre hindi natin pwedeng husgahan yung apo ni Nanay Nelfa. Pero kailangan, Nanay Nelfa, alamin mo kung sino yung mga barkada at ipapasok dun sa bahay na yun. Kasi Ma- kamag-anak lang yan, ma'am. Okay. Hindi, sinasabi lang namin, Nanay, ha? Ayaw, kay kanang, Kamag-anak kung lang kanay namin na ay mahitabudiha, ikaw ang unang dakpon sa pulis. When, Kay, imo man ang apo, di ba? Damay ba? Hindi yan. Hindi yan nagagamit. Hindi yan Oh, nagagamit. kung dili, okay. Bago tayo magpatuloy, puntahan muna natin si Kuya Alex. Kuya Alex, kamusta ang iyong mga kasawsawan dyan? Mama Carla, tama ka dyan. No? First time natin nakakita na yung nireklamo na angiti, tapos high blood na nagreklamo. Talagang hindi ko alam kung anong nangyayari kay... Parang sa tingin ko si Nanay Mila ang may natira eh. Sobrang pagsirang ka sa akin. Hindi na No, naman kakayanin. oo. Uwi na lang ko sa bahay, ma'am. Umiyak sa mga salita sa mga kaibigan niya. Okay, naku, talagang Oo. kailangan nating ayusin Kaya yan. hindi ko talaga mamatayin sa ginawa niya sa akin, sobra. Okay. Pagpakahiya. Sa kadaming tao nakakuha sa mga salita niya. wala na akong maidadagdag dahil sinabi na nga ni attorney yung mga legal aspect noon. At sumang-ayon naman si Nanay Mila na sige, huwag mo nang problemahin yun. Sige, kung gusto mong gawin, di gawin mo. Wala nang problema sa kanya. Oh, kita mo, bubulong-bulong si Lola Mila ng please, cool na kulang siya eh, di ba? Tungkol nga dun sa kaayusan at kapayapaan ng magkakapitbahay, mas maganda po talaga ibalik na natin yung nagdaan natin. Kay Nelfa, dapat matuwa ka pa kay Nanay Mila. Kasi sinabi niya yung kanyang husband nagkagusto sa'yo. Ibig sabihin, mahaba ang buhok mo. Diba? Kahiyaan yan. You should be flattered. Now, ano man yun, tapos na ang lahat, patay na. Di ba? Ang akin na lamang dalangin sa inyo, ibalik ang kapayapaan at magkaroon ng pagkakaibigan doon sa inyong neighborhood. Okay? Magkakalapit lang kayo. At syempre pa, dalangin ko, umulan sana ng pera. Yung dollar, ha? Uulan. Salamat, Mama Carla.
Dr. Love, saan galing yung umulan ng pera? Kuya Cesar. Okay. Oo nga. Ganun ba sinasabi lagi ni Kuya Cesar? Yung dollar, ha? Okay. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman. Mama Carla, miss na kita. 10:03. Kita niyo si Aling Mila, cool na kulang siya, ha? Kung pagwapasihin nyo ang demeanor ng dalawa, mas kakampihan mo si Aling Mila dahil cool na cool, hindi makuha magalit. Sabi niya, ang malinaw niyan, hindi niya sinabi na meron silang relasyon ng asawa niya. Ang sabi niya, may gusto sa kanya yung asawa niya. Ayun, di ba? Anyway, kung ano man ang inyong komentaryo, maaari kayo magpadala sa ating programa ng inyong komentaryo o mensahe at babasahin ho natin mamaya. Samantala, oras natin 10:04. Wala ka bang makausap? And someday at Christmas. 17 after 10, tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng ating programang Dr. Love Radio Show. Narito ang ilan sa mga komentaryo po ng ating mga tagapakinig sa ating programa. Komentaryo po ito doon sa napanood nating Pest to Pest, Hear It ni Dr. Love. Sabi ni Lynn, nag-Brussels, Belgium, mukhang guilty yung nagre-reklamo. Tsugi na pala si Lolo, bakit galit na galit pa siya? Si Lola Mila naman, cool na cool. Nakakatuwa yung, makita mo yung comparison ng demeanor nila, no? Itong si Aling Nelfa. Talagang hyper na hyper, galit na galit. Ano? Samantalang si Aling Mila naman, cool na cool, ngingiti-ngiti lang. Si Lina Ho, sabi ni Lina Ho, totoo ba? Nakabili ka ng, nakabit ka ng asawa niya? Hindi naman yata totoo eh. Anong problema, Aling Nelfa? Cool ka lang. High blood mo. Hindi naman sinabi na nakabit siya. Ang sabi lang ni Aling Mila, yung kanyang asawa talagang babaero. Nalaman niya may gusto yung asawa niya dito kay Aling Nelfa. Ayun. Sana nga, di ba? Pero hindi naman sinabi nakabit siya. Di ba? Anyway, magandang gabi, 18. Magandang gabi. At maraming salamat sa ating mga barkada na patuloy pong nakatutok sa programa natin. Rebecca Reyes, good evening and happy listening. Ang mga barkada ho natin, si Elizabeth Villa Gonzalo, Amadeo Giorgio Gonzalez, Mami Lorlene Gonzalez ng Metro Davao. Binabati natin ang magandang gabi. Myra Bulisay Lee at Mariví Viola. Zenny Dayang Hirang, good evening and happy listening. Ang ating kaibigan Chato Sakluti, Engineer Mercy Santos ng Pasig City. At siyempre kaibigan natin si Zenny Raimundo ng Serendra 1. Magandang gabi at happy listening. Abangan niyo mamaya ang isang liham kasaysayan na ating itatampok sa ating programa. Problema ng isa sa ating mga tagapakinig, umaasa po na sa kaliitan ng programa natin ay matutulungan kung hindi man tuluyang maibsan ang kanyang problema. Tatalakayin ho natin mamaya yan. Ang kanyang pangalan, si Ann ng Ildefonso, San Ildefonso, Bulacan. Samantala sa oras na ito, nais kong ipakilala sa inyo ang ating spoken word artist na palagi ho natin kasama pag-araw ng Lunes sa ating programa Everybody Knows Him. At ito ang nagpapatibok ng puso ni Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Ayun, tuwing Lunes talagang inaabangan ni Aling Lourdes, madinig lamang ang boses ni Lance Abilion. Let's welcome Lance Abilion to our program. Welcome to Dr. Love, Lance. Magandang gabi po sa iyo, Brother June, at sa ating pong mga listeners po natin ngayong gabi. Good evening. Magandang lalaki ka ngayong gabi. Parang may bago. Ibang aura mo ngayon, Lance. Bakit kaya?
Siguro po dahil nga po sa skincare tsaka po sa Yun ang sinasabi ko. Mukhang bagong labas ng parlor to no? Nagpa-derma, iba matindi to no? Lance, anong inihanda mo ngayon sa ating sa mga fans mo? Okay, so actually po, ang inihanda ko pong piyesa ngayong gabi ay patungkol po to sa isang katotohanan sa buhay na ang buhay ay isang gulong. Minsan tayo ay nasa ibabaw, minsan tayo ay nasa ilalim. Parang yung kanta ng Gulong ng Palad, kung natatandaan ninyo. Mm-hmm. Yung song ng Gulong ng Palad. So, si Janice de Belen ba yun? Janice de Belen. Para pong gano'n. Hindi ko po alam kung alam pa po yun ating listeners. So, ayun po. So, yun po, na actually po, medyo naging challenging po ang mga nakaraang araw sa akin dahil ako po ay nakaranas talaga ng siklo ng buhay. So, medyo, the past few days po was a bit challenging for me. Pero, ang pinagpapasalamat ko po sa Diyos ay meron po tayong outlet on how to release our emotions, my emotions, which is writing. And sa pagninilay-nilay ko po sa mga nakaraang araw, sa mga pangyayari sa buhay ko ng mga the past few days, ay ito po ang piyesa na lumabas. Ang pamagat po ng piyesang ito ay siklo. Siklo. Pakinggan natin. Sabi nila, ang buhay ay gulong ng palad. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Sa pagtikatik ng ulan, marahil humuhudyat ito na pansamantala muna. Idantay ang ulunan sa unan. Ipako ang katawan sa kama para makapagpahinga. Ngunit sa pagtagal nito ay ramdam natin ang banta nitong panganib. Ang ulan ay katulad din ng mga suliranin na laksalaksang bumubuhos sa ating kandungan. Lilikhain ito ang ating pagluha, katulad ng pagragasa ng baha. Subalit hindi ba't ganito naman talaga umiikot ang buhay? Subalit katulad rin ng ulan, pansamantala lamang itong dumaraan. Bubuhos, lalakas, at tutubigan ang mga tuyong dahon para makatikim ng kaunting ginhawa. Na ganito ang bawat suliranin. Kapag hindi na natin kaya at matalos ang nais nitong iparating, ay titigil tayo. Tatangi sandali. Magtatanong. Maari tayong maligaw, subalit makababalik rin. Subalit nalalaman rin nating hindi ito magtatagal at kapag huminto ito, ay dudungaw na muli ang sikat ng araw. Ang isang panibagong umaga. At mula roon ay aalingaw-ngaw ang isang tinig na marapat na magpatuloy lamang. At magkakaroon tayo ng tapang na ayusin ng mga nawasak. Sisikaping buuing muli ang ating mga bahagi ng ating pagkatao na nabuwal. At hindi tayo mangingimi na muling magsimula. Na magtatayo tayong muli ng mga panibagong muog na buhat ng ating katatagan, patatatagin ang ating mga puso na mas maging mapagtimpi at matyaga. At doon, panibagong bukas ang sisibol at nasisilayan. Nasa pagdating man ng kahit anumang panahon, ulan man o umaraw, ay hindi na tayo nito mapatutumba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow. Parang malalim yung pinagdaanan mo over the weekend, ha? Yes po. Two things po. Medyo, ito po seryoso. Two things po. One is, I lost a friend due to a sudden heart attack. Oh my God. Siguro mga Friday or Saturday morning. Yes, and then, I'm so sorry to hear that. Tapos po may mga tao sa paligid natin na minsan talaga, and may mga tao din po talaga minsan sa buhay natin, sa paligid natin, na susubok sa atin talaga, na minsan questionin kung ano ba ang kaya nating gawin, questionin kung hanggang saan ba ang kaya nating marating. Pero despite of that, syempre po, hindi naman po tayo robot, no? Siguro po, ito rin po yung nadulot sa akin ng weekend. Paminsan-minsan, kailangan nating i-embrace yung pain na nararamdaman natin for us to slowly move on at doon tayo natututo na siguro
na mas ma-realize po natin na we have to be, let us always strive to be a better version of ourselves and let us not give up sa kahit anumang dumarating sa atin. I agree with you. Well, pagpasalamat mo, nandyan si Mami Edna na palaging nasa tabi mo and very supportive all the time. Yes po. Syempre po, binabati ko po syempre si Mami Edna Abelion ng magandang gabi. Ang mga kapatid ko po sa Laya PH. Speaking po of Laya PH, Brother June, kung matatandaan niyo po, nung nakaraang linggo na pumunta po ako dyan, inanunsyo ko po ang aming anniversary show. Yes. Nung July 20, supposed to be po nung July 27 po, pero dahil po sa konsiderasyon at pakikisimpatya sa mga nabiktima ni Karina, ay minarapat po namin itong iurong sa darating po na Sabado, August 3 at 17. So, yun po, yun na po ang pinakabagong dates. Gaganapin po ito sa Drink Club Cafe sa Cubao. This is entitled This Is Us. Ikapitong taon po ng Laya PH. At yun po syempre, binabati ko po ang mga kapatid ko po sa Laya PH, ang aking pamilya, Abelion family, ang aking Sure Foundation KG sa aming church, si Kuya Mars at si Brother Romel at iba pa, Kuya Bobby. At syempre ko po, binabati ko po, special mention po, binabati ko po ang isa pong nabanggit niyo po kanina, binabati ko po si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Yun. Na magandang gabi po sa iyo. At sana po, ikaw po ay sa mabuting kalagayan. Naku, hindi mo lang alam kung gaano kaligaya ang Aling Lourdes ngayon na nabanggit mong pangalan niya. Ibang-iba. Opo, sigurado po ako, Brother Jun, sa mga oras pong ito ay nangingisay po siya sa kilig, I'm pretty sure. Nangingisay sa kilig? Oo. Hindi ko po alam, pero basta hyper, po kinikilig po siya. Pero hyper siya ngayon talaga. Hindi ko po alam kung gaano po siyang kinikilig. Alam mo, so, ayun po. Alam mo yung, yes, yung fan ka pagkatapos binati ka nung idol mo, alam mo yung yes, napakahalagang bagay yan para sa kanya. Aling Lourdes, maraming salamat sa iyo. Yan. Yes, po. Lance, maraming salamat. Thank you and we'll see you again next week, ha? Maraming salamat po. Thank you. Ating po nakasama si Lance Abelion, ang ating spoken word artist. 28 minutes after 10, pagbabalik natin ang liham kasaysayan na ating itatampok sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Maraming salamat. Tayo po ay nasa pangalawa at huling bahagi na ng palatuntunang Dr. Love Radio Show. Ganap ng alas 10:32 ng gabi. Maraming salamat kay Lynn ng Brussels, Belgium na ngayon po ay nanonood sa ating programa. Si Engineer Mercy Santos ng Pasig City ay bumabati ng magandang gabi at happy listening sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Magandang gabi rin kay Angelita Banatao ng Pateros, Annalisa Fragato Roquero. Nais siyang batiin ng Roquero family ng CAA Las Piñas City. Elizabeth Villa Gonzalo na buwabati ng magandang gabi at happy listening kay Myra Bulisa Ailey at kay Marivi Viola. Lori Feria Flores ng Pasay City, Raquel Quitoriano, Julieta Sugitan ng Macau, Marjon Mamhot, at Michael Ang ng Kamuning, Quezon City. Magandang gabi at happy listening. Batiin ko rin si Alfred Saban na hindi ho pumapalya ng pakikinig sa programa natin. Narito ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Anne ng San Ildefonso, Bulacan. Dear Dr. Love, kumusta po kayo? Isa pong blessed evening ang sumainyo. Ako po naman si Anne mula sa San Ildefonso, Bulacan. Ako po ay 28 years old na and I will be turning 29 this August. Ako po ay in a relationship for more than few years now. Let's call him Leo. He's actually my third boyfriend. My first relationship lasted for just 7 months. Naghiwalay kami dahil twice ko siyang nahuling may kachat na ibang babae. At nangako siyang magbabago pero naulit pa until I called it quits.
My second relationship lasted for 1 year and 4 months. Again, nahuli kong may kachat at kalandian sa office ang ex ko. I broke up with him and away. Dr. Love, dahil sa experiences kong ito, nagkaroon na po ako ng matinding trust issues dito sa aking current relationship. I tend to overthink. I tend to believe he's also cheating on me. Hindi naman po ako mahigpit sa kanya. I allow him to spend some time with friends and family every now and then. I also allow him to spend bonding sessions with his office mates. I don't even get hold of his phone or open his social media accounts. Pero most of the time, napapaisip po ako ng hindi tama. Naisip kong baka may kalandian siyang iba. Naiisip kong baka may katagpuan siyang iba. Naisip kong baka katulad din siya ng mga naunang naging boyfriend ko. I never told him about these things dahil natatakot akong mauwi ito sa pag-aaway namin. Baka kasi maling akala lang talaga ako dahil sa masamang karanasan ko noon. Overthinking and trust issues are killing me. Dinibdib ko ang mga posibleng mangyari. Palagi po akong binabagabag ng ganito to the point na nawawala na po ako ng peace of mind, Dr. Love. Paano po kaya matigil ang ganitong pag-iisip? Para kasi ako mismo ang nagpapahirap sa sarili ko. Para kasing binabalik ko sa kasalukuyan ang naging sitwasyon ko mula sa nakaraan. Ay nako, Dr. Love, ang hirap po talaga. It's like an inner or internal conflict na mahirap talagang labanan. Please help me po, Dr. Love, please. I don't want my present relationship to go to waste dahil po sa pagiging overthinker ko. I want this relationship to work out talaga. Salamat po, Dr. Love. Thank you so much sa magiging advice po ninyo. Sincerely, Anne ng San Ildefonso, Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Anne. Thank you sa pagtitiwala mo sa programa natin. Alam mo, walang makakapagbigay ng garantiya sa iyo na ang inyong relasyon ay mananatiling 100% pristine, malinis, at walang problema. No such thing. Minsan nga mag-asawa na eh. Nagkakalukuhan pa eh. Tanong mo kay Jun Banaag. See? Si Jun Banaag, napakabait na tao. Pero, nagtaksil pa rin sa asawa niya for 10 years. Oh, di ba? Hindi ko sinasabing tama. Pero sa buhay natin, walang perfectong relasyon. Sa buhay natin ay palaging may pagsubok. Now, hindi ko sinasabi na kasalanan ng mga babae kung bakit kaming mga lalaki ay nagtataksil. Hindi ho. Merong mga problema na lalaki talaga may problema. Kasi hindi binibigyan ng pagpapahalaga yung kanilang relasyon. But hindi naman po masasabing sa lahat ng pagkakataon kaming mga lalaki ang problema. Kasi minsan sa mga babae may problema din. Di ba? At ito ang una ko nakita sa iyo. Ayan. Ito babasahin ko. Sabi mo, hindi naman po ako mahigpit sa kanya. I allow him to spend time with friends and family now and then. I also allow him to spend bonding sessions with his office mates. I don't even get hold of his phone to open his social media accounts. Okay, let me just
clarify this, Anne. Hindi kailangan ng boyfriend mo ang approval mo for him to spend time with his friends and families. Hindi kailangan ng approval mo for him to spend time, bonding sessions, quote and unquote, with his office mates. At hindi mo rin kailangan na makuha ang kanyang cellphone at buksan ang kanyang social media accounts. Hindi mo siya pag-aari. Hindi mo siya po pwedeng makontrol. Hindi po pwedeng, sa tema ng pagkakasulat mo, sabi mo, I allow him. You don't have to allow him. Karapatan niya yun. Karapatan niya na to spend time with his friends, to spend time with his office mates, to spend time with his families. Nasa kanya ang paglalagay, paghahati-hati ng oras para may panahon din siya sa'yo. At dito nakita ko yung kawalan ng pagtitiwala mo talaga sa kanya na parang nagiging controlling ka na because of the past experiences. Isang bagay ang gusto kong liwanagin sa'yo. Sabi mo, I don't even get hold of his phone or open his social media accounts. You can open his social media accounts. Pwede mong tingnan kung ano yung mga comments ng mga tao sa kanyang social media accounts. Social media yan. Lahat talagang pinakikialaman yan. Alam mo, di ba? Kita mo yung pinakahuli, yung taga Cebu na achiever, na ang daming mga na-achieve sa buhay niya. Pero pinatayo ng 2 oras yung isang lalaki dahil in-address siyang sir. Gusto niya i-address siyang ma'am dahil naka-makeup daw siya, nakadamit babae siya, naka-makeup ng mahaba ang buhok. Dapat daw i-address siyang ma'am. See? At lahat ng tao, hindi naman lahat, pero maraming tao ang nag-comment doon sa social media at talagang he was lambasted. Itong si Jude, Sir Jude. Oh, he was lambasted by people. Why? Because it's social media. Yung aking Facebook account, kung sino-sino pumapasok doon, nagbibigay din ng message eh. Okay lang yun, kasi social media yan. Pero, when it comes to his cellphone, wala kang karapatan na pakialaman yan. Kasi, personal niya yan. Maniniwala ka ba na kaming mag-asawa, sa 55 taon ng pagsasama namin, hindi ko binubuksan ang kanyang bag. Yung bag niya, minsan may kailangan ako, dahil tinago niya dun sa bag niya, yung cellphone ko, pinatago ko. Sabi niya, kunin mo dun sa bag ko. Hindi ko binubuksan, dadalhin ko yung bag niya sa kanya, siya ang magbibigay sa akin. Kasi personal niya yun. See? Alam mo ba na kahit yung asawa mo, pag nasa banyo at nagpapalit ng damit o nagpapalit ng underwear, hindi ka dapat pumasok sa banyo. Hindi porke asawa mo siya, lahat ng oras pwede kang pumasok. Hindi, bibigyan mo ng respeto yon. See? It's a matter of respect. Yung asawa ko hanggang ngayon, kahit ilagay mo yung wallet ko dun sa harapan niya, hindi niya bubuksan yon. Kahit sabihin mo, kumuha ka ng pera dun sa wallet ko, hindi niya kukunin yung pera sa wallet. Kukunin niya yung wallet, ibibigay niya sa'yo. Ikaw ang kumuha. It's, ang tawag doon, respect. No? Now, so, kailangan, may kasabihan tayo, kapag daw umibig ka, Rome, para ka raw humahawak ng ibon. Alam mo yung bird na maliit, yung pipit, o maya or something, na parang lovebirds, kailangan paghawak mo alalay lang, no? Hindi po pwedeng mahigpit kasi pag hinigpitan mo ang hawak doon sa ibon, masasakal yun, mamamatay yung ibon. Hindi rin pwedeng maluwag na maluwag kasi makakawala yung ibon, di ba? So, alalay lang sa isang relasyon, alalay lang at kinakailangan ang pagtitiwala mo. Finally, para lamang sa kapakanan mo, I think it's about time na matuto kang magtiwala sa iyong karelasyon. Kasi
wala namang mangyayari kung hindi ka magtitiwala sa kanya. See? Pag hindi ka nagtiwala, maaaring maramdaman niya yun at masakal siya at magsawa din sa'yo. Okay? Hindi naman po pwedeng palagi mo na lamang siyang, sige, pupunta ka sa lahat ng gusto mo. Baka naman maramdaman niya na wala ka ng concern sa kanya. No? Parang gano'n, napakahirap, no? So, unti-unti, paparamdam mo yung pangailangan mo rin na kailangan mo siya at kasama mo siya, pero nandun yung pagtitiwala mo na hindi kanya lolokohin. Di ba? Now, kung lokohin kanya, that's his decision. Alam mo ba na kung magsyota kayo ngayon, this is just a stage of getting to know each other. Hindi masama na magkaroon ng 3, 4, 5 naging syota bago ka nag-asawa. Ang mahalaga, doon sa getting to know stage ng inyong pagsasama, napagtiwalaan mo siya at nakilala mo siya. The same way kung paano kanya pagtitiwalaan at paano niya ipagkakatiwala yung kanyang puso sa iyo. Alisin mo na yung hirap sa kalooban mo na ikaw mismo ang nagpapahirap sa sarili mo dahil ikaw ang nag-iisip ng mga bagay na negatibo. Kung palaging may negatibo sa inyong pagsasama, naku, sasabihin ko sa iyo, hindi magtatagal ang inyong relasyon. I think it's about time. Kailangan ipagkatiwala mo sa kanya. At kung sakaling magloko, at ilang beses na nagloko, then you make the decision. Hindi masama na maka-4, 5 syota meron ka, nagkaroon ka ng 5 syota. Ang masama, ibinibigay mong katawan mo sa lahat ng nakakarelasyon mo. Di ba? Baka labasan yan, nagkaroon ka ng 4 na karelasyon, 4 naman ang anak mo, iba-ibang tatay. Di ba? Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. At pansamantala magpapaalam, sana po ay naging makabuluhan ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Muli po kaming magbabalik bukas alas 9:30 hanggang alas 11 sa programang Dr. Love Radio Show. Sa ngalan po ng ating buong production staff, nais nating pasalamatan muli si Dr. Daisy Flor Villegas Dizon ng Pateros sa kanyang pagiging loyal sa programa ito. Maraming salamat sa ngalan ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Mr. Alvin Maanyo, Operations Manager Cherry Baile, ang ating producer Jake Bacud, Director Sheikh Mamaril, nagbabalik ngayon si Rome Ortigas, ang ating technician, ang ating ORAD operator Mike Santillan, PA and avid operator Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banaag. Magandang gabi, maraming salamat, Shalom Aleichem.